Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili. Ganap na alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Every sack of smuggled rice, every under-the-table onion deal, every substandard meat sneaking past our quarantine checks, these are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. We will confront and dismantle the powerful forces that have long exploited our system for their own gain, ensuring that justice prevails and the dignity of our agricultural sector is upheld. No more backdoors, no more shortcuts, and certainly no more turning a blind eye in Bagong Pilipinas. Bawal daw ang magbulag-bulagan, ha? Baka mamaya kitang-kita ng mga smuggler hindi pa hinuhuli, hindi pa pinaparusahan. So ano ang order, Apo Presidente Bonget? The order is dead or alive. Pag naman ganyan, Mr. Presidente, ala po tayong death penalty, ha? Pero pwede po ba pwede bang balikan yung mga dating opisyal, Mr. President, na Apo Lucas Bersamin, nakasuhan din yung mga na-involved na ilang opisyal o kaya nagbigay ng proteksyon dito sa mga smugglers, hoarders ng bigas, ayan, sibuyas, bawang, ano pa ba, ha? Asukal. Naku, Diyos ko po, mabagyan ha? Abay, ang tagal naming hinintay ito, Mr. President, ha? Abay, maraming magsasaka ang matutuwa ngayon. Siyempre, ang ating mga kababayan para magmura na ang presyo ng mga agricultural products. Aba, ang isa pa lang natutuwa kahapon, ha? Nung pirmahan ng Pangulong Marcos ang batas na yan. Abay, ang isa sa mga main author ng panukalang batas, Senator Leron Sinta. Ayan. Abay, butit itunulak niyo, Senator Loren, ha? Ang tagal na nating hinintay na dapat ay masampulan, Mr. President, itong mga namunining, mga smugglers, hoarders. Pwede ba habulin yung nagtago na nag-imbak ng bigas sa pier, ha? Abay, halata namang hoarder ito, ha? Abay, Commissioner Bien Rubio na ilabas na pala sa Bureau of Customs, ayaw pang ilabas sa inimbak pa sa Philippine Ports Authority sa pier, ha? Abay, may intensyon na mag-hoard ito, Mr. President. At hindi lang yan, siguro po, Mr. President, isinod din natin para tuloy matuwa, ha? Ang Senadora Loren Ligarda at siyempre mga sinamang Pedro Pilapil, ha? Abay, yung ating mga magsasaka, Mr. President, sana po ay ayan, dagitay kailan tayo nga man nalong DJ Ilocos, Lubakia, Apo, ha? Ti problema da kanon kita nangina nga presyo ti abono ken pestisidyo. Ayan, sana po, Mr. President, ay isunod nyo rin na maging mababa ang presyo ng abono at mga pestisidyo. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Si Villar ay nangarap kahit mahirap at nagtiwala sa may kapal at may paninindigan. Ay, manong Johnny, eleksyon fever na, ha?
Abay, inanunsyo na po ng Pangulong Marcos mabigyan ng mga ang 12 kandidato nila sa pagkasenador. At marami ang nagulat dito, ha? Abay, nadismaya yata ang mga taga Vegan Ilocos Sur, Manong Chabit, ha? Ba't hindi daw napasama ang Apo Gobernador Chabit Singson sa line-up ng senatorial candidates ng administrasyon? So anyway, good luck sa mga kakandidato at siyempre, ha? Nandyan na. Okay. O sige, ha. Siyempre, ha. Abay, political season na po, mga kaibigan. Abay, masaya ito. Pero alam po ninyo, alam mo, Malu, ha. Ayan, pagka ang eleksyon pala, natapat sa malapit na eleksyon, magastos. Abay, thank God it's Friday, Senator Kiko. Abay, chill-chill lang po tayo mga kuya, mga ateng, ha? Thank God it's Friday. Swelday ba ngayon? Ayan, 27, alanganin, ano, ha? Sana swelday na, ha? Lunes pa ang sweldo nito at 30 katapusan. So anyway, ilang days before Christmas na lang ba, ha? Ilang days? 89 ba, ha? Mamaya bilangin nga natin. Pero kung ngayong binanggit na ng Pangulong Marcos ang mga kandidato na administrasyon sa pagkasenador, paano naman kayo mga taga-oposisyon? Bakit nga ba ganun? Akala natin unity, pati ang mga nasa oposisyon, kasama na ang mga taga-liberal party. Ayan, at iba pang political party, Christmas party, birthday party. Bakit hindi nakasama ang Liberal Party rito, ano, ha? At ano ang plano rin ng mga nasa oposisyon? May oposisyon pa ba? Meron, kaya lang kokonti na lang sila, ano, ha? Oy, nasa ating linya si dating Senador Kiko Pangilinan, ha? Ang chairman ng Liberal Party. Aba, nasa Cebu pala ngayon, ha? Abay, kasama si Manang Aimee na hindi sumipot, nangangampanya na. Senator Kiko Pangilinan, sir, magandang umaga po sa inyo. Maayong buntag na imbang bigat, Apo Senador. Hi, mayong bundag kay Deo at sa mga nakikinig. Mayong buntag na imbag bigat kada kayo amin. Apo Senador, abay kahapon in-announce na po ng Pangulong Marcos ang mga kandidato na administrasyon sa pagkasenador. Akala po namin, Senator, may alliance na magkakaroon ng alliance ang Liberal Party sa administrasyon. Sabi ni Apo Secretary General Tom Lanchon ng Partido Federal, meron daw naging pag-uusap noon. Bakit hindi natuloy, Senator Kiko, sir? Hindi ko rin alam dahil hindi naman ako kasama doon sa mga pag-uusap na yun. Meron siguro silang ibang mga kausap pero ang Liberal Party officially walang pakikipag-usap formal man na formal sa administrasyon. Ayan, so ano ang rekta nating maisasagot ngayon na Senator Kiko? Ayan, ang Liberal Party ba ay maglalagay din ng complete line-up sa inyong slate sa darating na election? Well, gaya ng dati, mula pa noong 2010, no? May mga kaalyado tayo, hindi lang Liberal Party. Nariyan ang Akbayan, nariyan ang Magdalo, nariyan ang ngayon, KNP, at iba pang mga allied organization. So ito ever since, no, mula pa noon, ay koalisyon ng iba't ibang mga grupo at partido, mga party list. Kaya ganun pa rin ang gagawin natin, no? For example, si Senator Risa ay nasa Akbayan. May kalyado natin yan. Si Attorney Chel Jokno ay kamakailan lamang ay sumapi sa Akbayan. Sa atin naman, nariyan si Senator Laila de Lima sa mamamayang liberal at Liberal Party at ang inyong lingkod. So may mga organisasyon tayo na pinapalawig natin. And hopefully, ang gusto nating mangyari sa darating na Pebrero, pag-umpisa ng kampanya, dahil ang filing ay October,
na kampanya ay Pebrero, ay bubunuin natin ang isang sana, no? Ito ang ating naasam-asam sa support. Maging three-cornered fight, ika nga. Three-cornered fight. Sa sinabi mong three-cornered fight, parang tatlo lang yung kandidato po ninyo, Senator Kiko. O madadagdagan. Three-cornered, ibig sabihin Ano? yung dating administrasyon kasalukuyang administrasyon BBM at yung dating administrasyon ni Duterte. Aquino Duterte. At tatlo, BBM, sabi ko nga, kami hindi BBM, hindi Duterte, kung hindi independent. Independent. Okay, so rek ng sagot, Senator Kiko. Ayan na. So sino-sino ang so far? Next week na ang filing ng COC. Sino ang mga kandidato sa pagkasenador? Well, ang ating binubuno, si Senator Bam, ako po bilang liberal, si Senator Bam bilang KNP, at si Attorney Chel Jokno bilang akbayan, at pinag-aaralan din at nakikipag-usap sa iba pang mga grupo. Bukas tayo sa pakikipag-usap, pero siyempre in the end, isa ba ang ating layunin? At isa ba ang ating advokasya? At siyempre, number one dyan, solusyonan ang problema ng mataas na presyo ng bilihin, at siyempre itong usapin ng patuloy pa rin ang laganap na katiwalian na kinakailangan nating ayusin sa usapin po ng tapat na pamamahala. Ayan, balikan ko ulit yung line-up ninyo, Senator Kiko. Tatlo lang binabanggit mo. Si Senator Laila de Lima, di ba tatakbo? At Senator Trillanes, di ba tatakbong senador? Well, si Senator Trillanes sa Caloocan, si Senator Laila de Lima, mamamayang Liberal Party List, at si dating Vice President Lenny, mayor naman sa Naga. So, lokal man o nasyonal, magkakaroon kami ng bunuan at pagtutulungan. Dadalhin, inaayos natin na ang puwersa sa Caloocan ay tutulong din sa koalisyon, ang puwersa sa Naga tutulong din sa Senate elections, at siyempre kay Laila de Lima yung party list ng mamamayang liberal. Magkakaroon ng party list ang liberal, party list ng mamayang liberal. ML. Mamayang liberal. Aba, yes. Ma'am Laila. So, Ma'am Laila. So, kailan nyo i-announce naman yung inyong senatorial slate sa Liberal Party at yung mga kaalyado, Senator Kiko? Malapit na. Anytime before the deadline ng filing, magkakaroon na ng pagpupulong yan at announcement, pati press conference. Kaya, siyempre, sunod-sunod na yan. Dahil election season na nga, nabanggit ninyo. Ano masabi mo dun sa, ayan, sabi ng ilang kausap natin, mga kandidato doon ng Chapsoy Party. Halo-halo. Ayan, nagkaalyado na ang ilang apat yatang political party sa Senator Kiko. Ano sa tingin mo sa mga kandidato ng administrasyon? Well, hindi natin alam, pero kung Chapsoy, masarap. Nasa sa kanila yun. Pero sa atin, siyempre, ang panawagan natin sa ating mga kababayan, nasa dito sa mga nakita nila sa Pogo hearings. Nakita nila yung koneksyon ng Pogo, Parmali, at itong mga kalokohan. Siyempre, senador ang tatakbuhin itong mga kandidato. Ang ating kahilingan, at sila na magpapasya. Sino dyan sa mga yan ang tumahimik sa Pogo, o kaya di ay sumuporta sa Pogo? Sino mga dyan ang dinepensahan ang Parmali o nanahimik dito sa paglulustay ng pondo ng gobyerno? Lahat po yung, hindi naman lahat, pero marami po dyan sa mga senador na nais bumalik sa Senado o kaya maging senador. Tanong natin, dahil dito sa laganap na kurakot sa Pogo at yung pang-aabuso sa pwesto, sino ang mga nanindigan kontra rito at sino ang nanahimik o kaya hindi kaya sinuportahan ang ito? Yun sana maging basehan
ng pagpasya ng ating mga kababayan. Malalim pahaging mo yan, Senator Kiko, ha? Ay kami po, ito naman sa totoo lang, kami po ni Senator Frank Drilon, dating Senador Frank Drilon, at kasalukuyang Senator Risa, at ako po, tatlo lang po kami bumoto kontra sa Pogo. Dahil nga sabi namin, grabe ang pang-aabuso at mga illegal na nangyayari dyan. Pero yung iba, siyempre, 24 mga senador. Sila na po ang tingnan po nila yung record. Saka sila maging, mapagbantay. Dahil in the end, siyempre, gusto natin kontra tayo lahat dyan. Mahirap naman yung dati, hindi kontra. Tapos nung naging uso na at nagalit na yung tao, tsaka kontra. Hindi naman ata maganda yun. Ayan na. Okay, teka muna, hindi rin nakakasama. Sa inyong koalisyon ba, balak nyo ba yung makipag-alliance kina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, Senator Kiko? Hindi, Duterte, hindi. Hindi talaga. Independent. Independent. Okay. O sige, isa na lang kasi kayo po ay isa na magsasaka ngayon, ha? Anong reaksyon niyo dun sa pinirmahan, announcement ng Pangulong Marcos kahapon na hahabulin na ang mga smugglers, hoarders, yung mga nagsasamantala sa agricultural products na naapektuhan lubos ang mga magsasaka, Senator Kiko? Nako, baka maubos ang ang mga tiwali sana. At sabi nga nila, yung kartel na yan, hindi mangyayari yan kung walang nasa loob ng gobyerno na enable, sabuatan. Ginawa po natin yan. Nung tayo po ay Food Security Secretary, hinabol natin yung smuggler, nagkupiska tayo ng kalahating bilyong pisong halaga ng smuggled na rice. Sinampahan natin ang kaso ang iilan sa mga NFA na naging tiwali sa 6 na rehiyon. At dahil dito, after 1 year, napababa natin ang presyo ng bigas. 0.8% na lang ang inflation nationwide. At pinakamababang inflation sa 20 taon, yung June 2015. Dahil hinabol natin ang dapat habulin. Kayang gawin yan. Kaya yung pagpirma niya ni President BBM, sana sumunod na yung law enforcement at talagang habulin itong mga mapagsamantala. Isa na lang po. Yes, sir. Yung kalahating milyong tonelada ng bigas nasa PPA sa mga ports, hindi daw nilalabas. Nailabas. Inunti-unti na, Senator. Inilabas na raw. Hoarding ang tawag dyan. Kaya nga Kung simple na lang yan, sampahan ng kaso. Yun. Alam nila kung sino mga yan eh. Correct, at tama. At talagang hindi nilalabas ng matagal at matagal nang na-import. Hoarding yan. Tama. Piskahin na yan at i-revoke na yung mga permit yan at sampahan na ng kaso. Yan ang signales na seryoso ang gobyerno. Ayan. Ginawa natin yan noon. Kaya nilang gawin kung gusto. Ayan. At saka kilala ng mga taga-customs kung sinong nag-angkat niyan, na Commissioner Biana Rubio ng Customs, ha? Abay, siguro habulin yan. Kilala niya. Sabi ko nga mag-group chat lang ang Customs, ang PPA at ang DA. Alam na nila kung sino yung mga yan. Baka kasi yun ang solusyon. Okay. Isa na lang, Senator Kiko. Abay, tatakbo nga bang mayor si Ate Xiaoy sa Pasay? Tatakbo palayo. Hindi po. Mas gusto po niya siyempre, ang entertainment industry. Meron siyang teleserye kasama ni Julia Montes. At meron din silang concert sa US concert tour. So, yun ang kanilang yan ang inaasikaso niya ngayon. Okay. At siyempre, ako naman, sabi ko nga, ngayon na tayo'y tatakbo, tinanong nga sa akin may blessing ba ni Sharon ito? Ang sabi ko, ako naman ang may huling salita sa lahat ng bagay. Ang huling salita, yes dear. Di ba? Senator Kiko, sir, maraming salamat. Maayong buntag at naimbang bigat, Apo Senador. Thank you. Ay, Diyos di Adina, agyaman na ka po. Dagang salamat. Good morning, maayong buntag.
Thank you very much, sir. Mahabigan ang chairman ng Liberal Party, dating Senador Francisco Kiko Pangilinan E. Cuneta. Damdamin Bayan. Ayan, kaya lang mukhang ang bench ng oposisyon ngayon, ha? Mahina yata, mga kuya, ha? Ayan, ang rekta lang nasasabi ni Senator Kiko na kandidato ng liberal. Siya, Senator Bam Aquino at Attorney Shell Jokno. Pero in fairness, di kalidad. Babalikan po natin ang pang-detalya na ating mga balita. Kayo naman kasi simula pala issue natin namimiss daw nila ng special na balita. O nga, sa dami ng issue natin, Justice Sam, ha? Anong gusto mong Tolits? Ayan, ito ang Tolits, latest, Lito Palapag, Parekoy, ha? Abay, gusto yun ng bago? Ayan, etong bago, ha? Ayan. Alam nyo ba na yung isang mayor, ha? Ayan, na in love sa kanyang driver. Wow. Mayor, alam ba ni Mrs. to, ha? Babalikan po natin lang pang mga reports. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang ngayong Friday? Standby, Boy Gonzales, Edwin Duque. Naku, good morning nga pala sa mga Department of Agriculture, ha? Abay, may palabas ngayong mga kuya dyan sa Quezon City, ha? Malapit dyan sa Quezon Memorial Circle, ha? Ang palabas, Dr. Ruel Aguila, ha? Ang pilahan ng pumila, ng pilahan ang bigas. Ayan. Grabe, ha? Kanina madaling araw pa, kaya siguro yan po ay senyales sa Mr. President Apo Gillian ng National Irrigation Administration at Secretary Kiko Chula Orel. Abay, dapat dagdagan po ang ating mga kadiwa centers. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Uy, birthday boy! Kuyang Justice Ricky Rosario, ha? Malapit na ang birthday mo, ha? Oras ganap na alas 8:31. Generica drug. Nick Daw, ha? Abay, lalaki ang ating good problem, ha? Ang commercial natin, lampas-lampas na sa luneta niyan. Damdamin Bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras, Your Honor, 8:39 ng umaga. Ang bilis naman ng panahon. Ilang days before Christmas, Sister Nicole? Nako, Lakay, 89 days Sabi na lang. ko na nga ba bago magpasko. Abay, magpapasko na, ha? At ito, campaign period na, election fever na, ha? Lakay, papatugtog ka na, early campaigning ka na niyan. Okay pa, samantaling ko, di pa ako nagpa-file ng COC next week pa. Ayan, pero, ayan, sandali lamang let, para sabihin baka sabihin di natin na binabagit yung kandidato ng ibang partido, ha? Oo, ang Makabayan na Black ba, may line up din? Meron, Lakay, 11 sila, Lakay. 11 ang kandidato ng Makabayan Black. Tinalo pa ang Liberal Party, Senator Kiko, ha? Ayan, banggitin mo nga. Ayan. Ito, Lakay, based dito sa Facebook page ng Koalisyong Makabayan, si Jerome Adonis. Kung di ako nagkakamali, Lakay, siya yung Secretary General ng Kilosang Mayo 1. Okay, Jerome Adonis. Si Jocelyn Andamo. Ronel Arambulo. Aba, si Congresswoman Arlene Brosas. Ito si Teddy Casino, Lakay. Oy, kasama si Teddy Casino. Tinatanong ko kahapon kung kasama siya. Ito ang best friend ni BP Sara, si Congresswoman Franz Castro. Si Mimi Doringo. Lakay, si Piston President, Modi Floranda. Si Kamodi. Si Amira Lidasan. Lisa Masa, Lakay. Lisa Masa. Danilo Ramos. Danilo Ramos. Ito yung 11, Lakay. Ayan, kinatawan ng magsasaka, manggagawa, jeepney drivers. Ayan, kaya lang may narinig tayo kahapon, sabi nila,
Ba't yung iba? Hindi kilala. Mayor siya na. Ayan, so sa grupo kaya ng Duterte Group, ha? Oo nga. Tatlo na lang ba? Di na ba madadagdagan si Senator Bato, Senator Bongo at Philip Salvador? At kahit walang Anyway, good morning Mr. President, ha? Abay, ngayong tatakbo ng senador si DILG Senator Benhar Abalos. Ayan. Sino nga papalit Apo Lucas, ha? Ang BFF nga ba ng Pangulong Bonget ang ipapalit ninyo, ha? Anton Lagdameo nga ba? Ayan. Anton Lagdameo nga ba ang ilalagay yung DILG Secretary sa DILG, ha? Baka daw si Chabit. Oo nga, Lakay. Parang hindi na-mention si dating Governor Chabit. Ayan, anyway, maraming nagtataka kasi mukhang dalawang Tulfo ang tatakbong senador, ha? Abay, nagtatampo yata si kapatid Ben Tulfo, ha? Ba't si Erwin Tulfo lang daw ang isinama sa administration na candidate? Ayan. Ano ba, saan ba si independent na lang ba si Lakay? Malamang unless sumama sa grupo ni ng mga Duterte o liberal o kaya makabayan. Kung di ako nagkakamali, Lakay si Ben Tulfo dati, tama ba? Yung special envoy to China. Tama ba yun? Hindi, si Mon Tulfo yun. Mon ba yun? Sorry. Si kuya nila, hindi si kuya pala, Mon. Si Ben, si Bitag. Ayan. Anyway, pero powerhouse, ha? Ayan, hindi kaya parang walk in the park na ito, eh. Ayan, kilala na, mga sikat, ayan, mayayaman, may pangalan na. Ayan. So, siguro pag-usapan na lang dyan, sino ang malalaglag dito sa administration na candidates? Meron ba? O o 12 mananalo yan, ha? Ayan. Bahala na si Miro, ayan. Lakay syempre busy na ngayon ng Comelec sa mga oras na to. Sinabi mo, ha? Anyway, alamin nga natin ang latest muna sa Malacanang. Ayan, oy, teka muna, pa-shoutout daw sa ambas, yung ating ninong ng bayan. Sino ba ito? Sinong may paborger? Ano ito, ha? Hindi ko mabasa. Okay. Pakibasa nga, Miss Nicole. Ito, Lakay, ang mas malakas stickering promo ay nasa kanto ng Si Raimundo at Ortigas Avenue, Barangay Rosario, Pasig City, sa may tapat daw ng Burger King. Akala ko may paborger si Mayor Ben Abalos ng Mandaluyong. Akala ko, Lakay, si Mayor Bico Soto. Si Mayor Bico. Oy, Mayor Bico, ha? Diyan sana Pico Pasig, ha? Balik na naman ang mga drug pusher, drug addict dyan, ha? Abay, sino ba ang police chief ng Pasig? Abay, papasyalan mo, ha? At yung barangay kapitan dyan, abay, takot daw, natatakot sa mga drug pusher. Abay, yan. Klase mong barangay kapitan yan, ha? Kaso, Lakay, mukhang busy din ng Pasig City Hall sa temporary City Hall nila, Lakay, eh. Ganun ba? Oo nga pala, taga-Pasig ka, ha? Teka muna, alamin mo natin ang latest mula sa Malacanang, Miss Nicole. Ito na, Lakay, 7.8 billion peso na Pangil Bay Bridge pasisinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Ibalita mo yan, RH14, Miss Let Narcison. Saan yung Pangil Bridge na yan? Nicole, Lakay, bubuksan na ang Pangil Bay Bridge sa Northern Mindanao ngayong Biyernes. Mindanao. Ngayong umaga ang inaugurasyon na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Pangil Bay Bridge na nagdurugtong sa Tubon at Tangub City sa Misamis Occidental ay ginastusan ng 7.8 billion pesos. May haba itong higit 3 kilometro, kaya naman ito na ang pinakamahabang sea crossing bridge sa Mindanao. Dahil sa tulay, iikli na sa 7 minuto mula sa 2 oras ang biyahe mula sa Misamis o Tangub hanggang Tubon. Inaasahang mapapabuti rin ito ang transport system, mobility o paggalaw ng mga tao at pagkakit ng mga produkto at serbisyo tungo sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Kasabay nito, ngayong araw ay pangungunahan din ng Pangulo ang seremonya sa Tangub City para sa pagdedeklara sa Misamis Occidental bilang insurgency-free province. Lakay? Yung Pangil Bridge na yan, alin na mas mahaba sila nung San Juanico Bridge? Gaano ba kahaba sa San Juanico, Lakay? Hindi ako familiar. Pero ang binabanggit nga, ito yung
longest na sea crossing bridge sa Mindanao ngayon. Sa Mindanao. Malamang mas mahaba pa rin San Juanico kasi hindi Philippines Ayan, Mindanao lang. Oo, dahil ito ay 3.1 kilometers lakay. So, nandyan ang Pangulong Marcos ngayon sa Mindanao, Let? Alas 10 pa lakay yung kanyang dating. Okay. At may mga ipoproklama rin bang mga kandidato sa pagkaano dyan? Gobernador, mayor? Hindi kasama sa lakay. Hindi kasama sa schedule. Activity daw ngayong araw. Okay, so yan lang schedule ng Pangulong Marcos ngayong Biyernes sa Miss Let. Lakay, nasa Mindanao ang Pangulo. Okay, maraming salamat Let Narciso mula sa Mindanao. Balik sa inyo lakay at ikong Damdamin Bayan. Kailangan natin ng Mr. President ng mga infrastructure projects, Ayan. Alamin naman natin ang report mula kay Boy Gonzales, Sister Nicole. Ano ang latest sa Maynila? Ito lakay malawakang Fly Vote for a Fee scheme sa Cabiao, Nueva Ecija. Pinaiimbestigahan sa COMELEC. Ano ka mo? Fly Vote for a Fee. Ano ibig sabihin ng fly boat for a fee? Flying boater ba yan? Malaman natin lakay kay RH29 Boy Gonzales. Boy G. Boy. Lakay Deo, kinakalampag na mga residente ng Cabiao, Nueva Ecija ang COMELEC na aksyonan ang fly boating scheme sa kanilang bayan. Ayon sa petisyon ng mga residente sa COMELEC, dapat na imbestigahan malawakang fly boat for a fee scheme na nagaganap sa kanilang bayan. May ilan umanong individual ang tumutulong sa mga botante na makapagparehistro sa Cabiao kahit hindi naman rehistrado sa kanilang bayan. Ang iba pa nga umano sa mga ito ay mula pa sa Valenzuela City, Quezon City, Caloocan City. Abang ang iba lakay ay mula sa bayan ng Talavera, Santo Domingo, Hain, San Antonio, Nueva Ecija at Arayat, Pampanga. Sistematiko anya, ito nga inililipat ang libo-libong botante sa Cabiao, Nueva Ecija upang manipulahin umano ang bilang ng mga botante sa nalalapit na eleksyon. Ang nakakalungkot niya dito, meron umano nga ilang mga barangay chairman ang nagpapagamit upang bigyan ng mga barangay certificate ang mga flying voters. Malinaw nila na nakasal sa Omnibus Election na Code na dapat ay nakatira ng hindi bababa sa anim na buwan ang isang botante sa isang lugar. Sumisira nila ang ginagawang ito sa kanilang bayan na sa pundasyon ng patas at malinis na eleksyon. Nananawagan din ang mga residente na nag-gain ng petisyon sa mga kongresista at senador na imbestigahan ang nangyayaring ito sa kanilang bayan sa Cabiao. Oy, si Boy, yes, ayan, magkano ang bayad dun sa mga galing pa sa Metro Manila na pinaparehistro dyan? Hindi na nabanggit lakay yung mga preso. Siyempre, iba-iba daw ang preso pero hindi na binanggit kung magkano ang ibinabayad sa mga sinasabing nagpaparehistro sa kanilang lugar. Abay, sino ba ang nagakot dyan? Incumbent o kalaban? Hindi na lakay na mukhang siyempre kalaban, hindi na rin na binanggit ng mga nag-complain sa COMELEC. Ayan, dapat malaman kung sino nagdadala dyan. Sino ang siyempre sigurado may ano yan, Boy. Sabi mo, fly boat for a fee. Di may bayad yan. Oo, lakay. Sino nagbabayad sa kanila? Lakay, yung iba kasi mga residente, siyempre, halimbawa, hindi ka naman natagaron, ay nagparehistro kasi meron nga, di ba, lakay ng mga nakaraan, yung mga nagpaparehistro, ay kailangan din ng barangay certificate kung talagang doon ka nakatira. Ayan, okay. Unless na mga estudyante sa Metro Manila at doon magpaparehistro na taga-riyan talaga. Ayan. Sino ba ang mayor ng Cabiao? Hindi mo rin alam. Sige. Ayan. Patutukan natin yan kay Grace Vera Sansano. Okay, maraming salamat. Okay nga, Rud. Yes, lakay. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan.
Nako, yan na ha. Election fever na. Ayan, may mga naghahakot na ng mga flying registrants. At hindi lang yan. Nako, ito ang tabayanan natin. Nako, huwag naman sana. Gerald Marbil ng PNP, ha? Abay, birthday boy. Abay, Nobol, very worshipful Robert Saluta, ha? Abay, sabay pala kayo ng birthday ni most worshipful General Sani Razona. Happy birthday sa inyong dalawa. Itong si Kuyang Robert Saluta, ha? Abay, palagay ko limpak-limpak na naman ang kikitain nito. Alam mo kung bakit, Miss Nicole? Bakit, Lakay? Abay, ito ang negosyo nito. Nag-bulletproofing na mga sasakyan. Oo. Pagka ganito mga election, peak season na naman. Abay, di maiwasan yung mga ganyan, ha? Sinimulan na nga, pati mga barangay leader na, may mga itinutumba na, ha? Nako. Ayan po, mahabigan, kayong isang mistaan namin, nababahala, ha? Abay, yung mga leader niya, inuubos na. Nako. Ayun, ang mabigat pa dito, minsan yung siga-sigang mga, yung mga astig na mga security, ayan, o kaya sumusuporta. Yun ang itinutumba ng kalaban. Ang lupit. Report muna mula kay Edwin. Ito, Lakay, ang DTI, si DTI Secretary Cristina Roque, Lakay, at si Mayor Wes Gatchalian. Personal na inspeksyon ng mga timbangan sa palengke dyan sa Valenzuela City. Ay, sa wakas na ibalik na, buti na ibalik yan, ha? Yung timbangan ng Secretary Roque, yan, maganda yan, Mayor Wes Gatchalian. Alam mo, yan ang parati natin sinasabi sa mga dating taga-DTI. Huling ginagawa yan noong panahon pa ni dating Trade Secretary Joe Concepcion at saka si Sedfrey Ordonez, si Ernie Ordonez, ayan, sila lamang pumabagi yung mga taga-DTI na gumagawa niya noong araw. Ayan, mabuti naman at ginagawa ngayon ni Secretary Cristina Roque at Mayor Wes Gatchalian. Okay. RH23, Edwin Duque. Edwin, kumusta? May mga nakita bang sabit? Miss Nicole, Mayor Deo, good news naman dahil natuwa si Secretary Maria Teresa Cristina Roque ng Department of Industry. Kasama si Attorney Agaton Teodoro, ang Assistant Secretary ng DTI, kasi kabilang na si Director Marmel Portion Kula, ang Director din ng DTI Trade Enforcement Bureau, kasama si Mayor Wes Gatchalian Mayor. Andito sa surprise din lang pinasok itong New Marulas Public Market dito sa Valenzuela. Unang tinignan kung nakakasunod ba sa presyo ng mga bigang, karne, gulay at iba pang paninda dito sa Marulas. Una ay may pinakamababang presyo ko dito yung bigas na yun, yung 48. Pinakamababa yon. Pero mura na raw yun. Bagamat local yung supply, pero meron silang maraming pinagkukunan ng bigas kaya medyo mababa. Pero doon sa mga timbangan, nung tinignan nila, ay tumugma. Parehas naman. Ay, buti naman. Good. Dahil merong timbangan ng bayan dito na inilagay si Mayor Wes. Na kapag wala kang tiwala doon sa timbangan ng binilhan mo, dalhin mo rito sa timbangan ng bayan na... talaga? Aba, okay yan, ha? Pwede mo i-check pagka kung dapat gayahin yan, Mayor Wes. Ngayon, Mayor, pagka doubt ka dun sa kilo, baka kala mo makakulang. Pagka tumaba, pero pag kumulang, automatic, merong subuhan ng bayan. Ayan. Pwede mo tawagin tindera, ate. Ayan, kulang itong binigay mo sa akin. Eto. Kaya pala takot yung mga tindera nito ng Bantaya. Galing. Merong timbangan ng bayan na pwedeng timbangin mo doon kapag kumulang yung paninda mo. Maliban doon sa penalty, Mayor, at kukunin yung timbangan mo ng management at i-report at pwede kang kasuhan. Pagkatapos ito ay pumunta naman dito sa St. Borsa Market sa Palengke at sa taas itong mall. Nakita tama. Ayon dito kay Secretary Cristina Roque, sumusunod sa SRB yung mga paninda medyo bababa pa konti. Lamang may mga napansin dito yung Pinoy test na dati nakapag-deliver ng 50 to 80 araw-araw na pack. Ngayon ata medyo nabawasan pero ganun pa rin yung presyo. At ang sabi niya, pa-imbestigahan niya ito, alamin kung ano yung naging problema, bakit yung murang presyo ng bigas
Yun ba yung kinukulang dahil yan yung pinang-almusal, maraming gumagamit, lalo na yung araw ng pasukan, yung mga estudyante, binabaon nila, may palaman. Edwin, bakit nagtatagal ito sa video mo? Nagtatagal sila Mayor Wes Gatchalian sa tindahan ng bigas. Ito parang titinan nila yung kalidad ng bigas eh. Ano ba ito? Nakita ko, inaamoy-amoy pa ni Mayor Wes Gatchalian. Nagtagal sila lakay. Anong meron dito, Edwin? Baka amoy pier yan. Hindi sabi dati magkain ng aso. Pero kasing maputing bigas, pero pag inamoy mo, may amoy. Yung mapuputing bigas, Mayor, para down din si Mayor, inamoy niya pa rin kung yung kasi na yun, mabango rin. Jasmine, ganyan. Okay naman. At naipagmalaki naman ng Valenzuela government sa DTI na nakasunod at nasa tamang presyo at bantay sarado yung mga bandarayang timbangan dito sa Valenzuela. Okay, nga Rod. Baliban dyan, Mayor, naputas naman, ongoing, nasa second alarm na dineklara ng naputas Bureau of Protection itong naganap na sunog sa may number 26 yung puting bato, NBBS nabutas sa likod ito ng Marcelo Ice Plant na ngayon ay kasalukuyang nasusunog ang isa sa mga residential area sa naturang lugar. Mamaya, babalik tayo sa ibang detalye. Yan ating update mula sa Valenzuela. Ito yung kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque mula sa Valenzuela. Daming Bayan. Uy, congrats. Ayan, keep it up, Secretary Cristina Roque. Ayan, sa wakas may trade secretary namamasyal na sa mga palengke. Sino ba hindi namamasyal, Lakay? Wala. Sa tinagal yung iba, pakitang gilas lang pagka nagagalit ang presidente. Ha? Ngayon, ayan, ang consistent lang ng ganyang pag-inspection sa mga palengke. Ayan, in fairness, ayan, kaya namimiss natin ang dating Trade Secretary Joe Concepcion, ang tatay ni Presidential Advisor Joey Concepcion ng Go Negosyo, ha? At minana din dati ni Undersecretary Ernie Ordonez. Yusek Ernie, yan, kumusta ka na? Bumbutit, ganyan. Sana tuloy-tuloy ito, Secretary Roque, ha? Ayan, wag lang pakitang gilas, ha? At tama si Mayor Wes Gatchalian. Abay, lahat ng mga mayor siguro gayahin. Maglagay ng timbangan ng bayan para kung duda kayong dinadaya kayo ng tindera o tindero, ha? Ayan, timbangin nyo dun sa timbangan ng bayan. Daming Bayan. Sandali lamang, Raymond at Paas, standby man ng Milky Rigunan, standby, Shewan Alfaro mula sa Burger King. Ayan. Ba't kaya sa Burger King, ha? Take out ka, Shewan. Ayan, ayaw mo sa McDo, ayaw mo sa Jollibee. Ayan, oras, Sister Nicole. Ang oras, Lakay, 1 minuto bago mag alas 9 ng umaga. Wow. Gusto driver niya ba? Ano ba? Lalaki. Ayan. Teka na, paisip ako, Lakay. Mayor, ayan, akala natin gwapo na, macho pa, ha? Ayan. Nag-loading ako, Lakay. Inom lang ako kami sa gilid, baka maano ko. Gwapo na, macho pa, abay na-in love sa kanyang driver. Parang naniwala na talaga kung na mga driver talaga great lover. Lakay, ito sa ating balita sa ibang bansa pala, lumusot na yung same-sex marriage sa Thailand. Sa Thailand? Ay, huwag kang magtataka sa Thailand eh. Yan sa Thailand, di mo alam kung sino lalaki, sinong babae. Kasi Lakay kasi nung movie mo, nalito ako bigla. Ayan. Pero sandali lamang at yung ninong natin, ha? Ayan. Baka naubos na yung palindang burger doon, Lakay. Baka malamig na yung burger doon sa Rosario Pasig, ha? Ayan, pero sandali lang mga siya. Ayan, kung problema ang blood sugar level ninyo mga lolo, mga lola, ha? Ikaw, Justice Sam, kumusta ang blood sugar po ninyo, ha? Ayan, abay, kumusta ang cholesterol po ninyo, ha? Abay, kayo ba ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay, maaring diabetes na po yan, kaya ingat mga kuya, ha? Ayan, baka mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan na. Siyempre, para makaiwas, mag-exercise lagi, parang Jun Soler, ha? At tamang pagkain. At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Abay, sabi nga ni Professor Boy Benesa, ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus with the power of 9 herbs,
Herbs in One capsule, mas malakas ang laban mo. Dahil ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug at Watson sa drugstore sa nationwide at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala, ayan, ang Christmas ay 89 days na lang. At ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Merry Christmas! Merry Christmas! Eto na ang ninong ng bayan. Ano ba, maipamigay na pera ba ipaimigay ni Sherwin o Borger? Ayan. Sa amin na lang yung Borger. Ayan, Borger. Ayan. Mahal ba ang Borger dyan sa anong Borger yan? Burger King lakay. Borger King. Ayan. Mas masarap ba sa Borger ng tropical? Ninong ng bayan sa ating DJ Reyes Malakas Aguinaldo stickering promo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Mga Ninong Raymond, Ninang Milky, Ito muna ang tunay na ninong ng bayan. Nasa Barangay Rosario, Pasig City. Nasa Ortigas Avenue. Nasa Tulay ka ba? Lapit na yun. Ayan, Ninong Sherwin Alfaro, please come in. Ninong Borger. Lakay, aning ina-advertise mo kanina na baka mamaya masikip na yung mga daluyan ng ugat-ugat ng mga kababayan natin. Itong Ortigas Avenue, Lakay, maluwag pa. So, nakakadaloy pa ng maluwag yung daloy ng mga sasakyan. Himalayan, Sherwin Lakay. So, imagine at gantong oras, Biyernes, itong Ortigas Avenue, patungo ng Cainta, ang luag-luag. At yung sa kabilang side naman, yung galing ng Cainta, papunta ng Pasig, Cubao, tignan mo naman, magkaganda pa rin ang daloy, Lakay. So, excited yung mga motorista natin na nagbumapit dito sa Ortigas Avenue dahil ang bibilis ng takbo ng sasakyan, kakatakot. Lakay, paking dito sa may Si Raimundo Avenue, ang luwag-luwag din. Tignan mo, yung kanina nga na dito sa kanto na nagtitinda ng kutsinta, ando na sa kabila. Yung maglalo yung dami. Sabi kanto na. Si Raimundo at ang Ortigas Avenue dito yan sa... Sana ganyan ang EDSA. Bahagi ng Barangay Rosario. Himalayan. Ito mo naman. Ang daming nagpapadikit. May Montero pa yun, no? Baka may Ferrari pa dyan, ha? Dito natin yan. Taparada lang si Natay. Ayan. Kaya nagkaka-traffic yan sa Burger King. Para ako nagpapaparking na dito, Lakay. Baka bigyan ka din ng piso dyan, ha? Unang pinapark ko dito. Ito si Kuya. Nagpadikit na t-shirt sticker sa kanyang Fortuner Grab. Sarili niya. May sticker yun. Ayan. Paano mo, Kuya? Bobby Lacambra po. Bobby. Araw-araw po, sir. Araw-araw po. Asa ka kanina nung napating gabi announcement ni Deo Macalma? Nandiyan po ako sa may 6-2 po, 6-2. At sa may 6-2 Avenue. At nung narinig mo, 6 Esquibias. Yes po, pumunta ako kagad dito. Kasi araw-araw ako nakikinig sa kanila. Ayun, dahil naunahan mo silang lahat, Lakay. Nauna siya. Meron kang, sino mo na pa rin yung mga announcer sa umaga? Siyempre, si Idol Corde, yung Macalma. Bigyan ka agad ng premium yan. Love you, Kuya. Sila kayo din, Macalma. Bigyan mo kagad ng 1,000. Punta ka na doon, sa Bergeran. Yun tala yun. Salamat po. Teka muna, meron pa yan, Kuya. Kuya Bobby. Bobby Moran. Kuya Bobby, meron pa yung katerno. Siyempre, dapat terno yan. Wow, merong vitamin E. At siyempre, meron ding vitamin R. Yan, para sa iyo. At siyempre, meron pa yung grocery bag at isang umbrella. Ano masasabi mo? Dapat napanalunan. Tama po, sir. Coding ako. Kailangan ko itong pera ngayon, Yung pera. Maraming salamat po. Ayan. Talaga, coding. Tignan mo, nanalo. Ayan, congratulations, Kuya Bobby. Vote kay Kuya Bobby. Vote kay Kuya Bobby. Ito naman na good morning. Kami na maneho ni Kuya Pangalan ko. Dalili, sino, sir? Ang paborito mong pagkain, Gerber. Ang bata, Berger, hindi Gerber.
Nung araw, di ba, lakay yun ang kinakain ng mga bata. May gerber pa ba? Wala na yatang gerber eh. Pero lakay sa isuri ko yung mukhang nag-gerber to. Kulay na yung panguya. Aros kaldo na lang. Sa pagkain na kinakain. Asa ka kanina napakinggan mo? At wakwak siya si Mandaluyong. Ba, Mandaluyong layo? Anak ka rin ng Pasig. At least sulit naman. Nakakarating kahit malalayo. Inabol ko talaga, sir. Para Sir Dio, salamat. Ay, good morning. Meron ka rin ba yan? Ano pangalan mo, kuya? Ano pangalan ni kuya? Danilo, ayan. Bigyan na aginaldo si Kuya Danilo. Kuya Danny Boy. Oo, lakay. Meron yan. At syempre, ito rin. Ibigay mo na kaagad. Pangalawa na. Ito matindi, pangalawa na. Pangalawa ng dikit ng DSRH sticker. Aba, talaga na. Noli Arriaga. Noli Arriaga. At palagi din ko nakatsulin. Oo, Kuya Noli, asa ka kanina nang napakinggan mo na nasulin na kay Dale. Nasa Miga Mall. Nasa Miga Mall. Nasa Miga Mall, si Kuya. Mandaluyong din. Papunta na ng Kaintatong area natin. Nakating pa rito. Matay mo yan talaga mga loyal na nakikinig. Kasi rin Montero. Ayun yung Montero. Ayan, asan si Kuya? Dami, Sherwin. Nakikinig din to si tatay. Aba? Tatay, pangalan niya. Ayaw na, ayaw. Ayaw. Ayan. Ibigay na lang daw sa iba. Ayan, sticker lang ang gusto. Walang kinalaman. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na tumutok sa DSRH, mas malakas promo. Kaya naman, nagtutok lang sa programang Damdaming Bayan. Ayos number 6, Sherwin Batao para DSRH. Una sa Pilipinas. Una! Salamat Santa Claus ng Bayan, Ninong ng Bayan. Marami ka nang pinasaya, Ninong Sherwin. Pero huwag mo kalimutan mag-uwi ng burger, ha? Oo nga, Sherwin yung burger namin. Ayan, masarap din ang burger ng, Burger King, ha? Oo, lakay. Medyo mahal lang, ayan, Teka muna, ha? Bago natin tawagan si Manang Milky at Raymond. Ayan, batiin daw muna natin ng happy birthday si Bossing. Ayan, si Bossing Attorney Mikey Rosales, ang head ng Special Project Unit ng Office of the President ng San Miguel Corporation. Aba! Dito pala sa opisina ni Bossing Ninong RSA, Ramon San Miguel Ang. Ayan, binabata ng mga batang San Miguel. Ayan, Jala Kalima, Gerald James Brillantes. Aba, isa mo rin si Jen Alex Capinya, ha? Ayan, at si Colonel Ariel Kerubin, di ba? Good morning. Aba, si Most Worshipful Mayor Roland Paulino, ha? Pakisabi, happy birthday kay Most Worshipful Sunny Rason at kuyang Bulletproof Boy Robert Saluta. Alamin nga natin, Miss Nicole, ang report mula sa Senado. Ano ang latest sa Senado kay Raymond? Senator Lito Lapid nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagsama sa kanya sa bagong Pilipinas Coalition. Akala ko ba ang partido nitong si Senator Lito Lapid, Senator Florante ay Batang Quiapo party list. Raymond at Paas, please come in. Di ba niya ina-expect na mapapasama sa line-up? Raymond, please come in. Raymond. Naglulo ka naman signal ng Senado, ha? Ba't ba ganyan ang signal sa Senado? Lapit-lapit lang natin ni Palyado, ha? Ayan. Okay. Saan? Okay, sige, relax ka lang, Malu, ha? Ayan. Habang di ma-signal ni Raymond, kung sino yung malapit, sama na signal natin. Kung doon sa malayo, ayan, yung signal natin sa Israel, sa Lebanon, ang ganda-ganda. Pagdating dito sa may lapit-lapit lang, isang hakbang lang, sama na signal. Dalawang bagong witness ipipresenta sa ikapit. Ha? Okay na si Raymond. Ayan, sabi ko sa iyo, ha? Magalit si Senator Lito lapid-lapid dito, ha? Raymond at Paas, please come in. Mayor Nicole, laking pasalamat ni Senador Lito Lapid at napasama siya sa 12 kandidato para sa senador ng bagong Pilipinas Coalition para sa 2025 midterm election. Ayon kay Lapid, lalo niyang pagsikapang ipagpatuloy
yung mga nasimulang mga programa at proyekto, lalo na sa larangan ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, trabaho, turismo at agrikultura. Si Lapid ay consistent na nasa top 12 ng mga senatorial survey. Kabilang sa mga batas na kanyang ipinagmamalaking inakda yung Free Legal Assistance Act, Republic Act No. 11767 o the Foundling Recognition and Protection Act at Republic Act 11551 o yung integration ng labor rights education sa tertiary education curriculum at iba pang mga panukalang batas. Kasama niya dito yung mga nagbabalik Senado na Senador o dating Senador Tito Soto, Senador Ting Lacson, Senador Manny Pacquiao at yung mga kanyang mga kapwa re-electionist, Senador Bong Revilla, Senador Tol Tolentino, Amy Marcos at Pia Cayetano. Ito si RH28 Raymond Advance para Raymond. Una sa Raymond, anong sabi ni Senator Lito Lapid? Akala ko magre-retire at magko-concert na lang sa sa Batang Quiapo. Ano ba ang nais sa patunayan ng Senator Lito Lapid at gusto pa manatili sa Senado? May mga binalak pa ba siyang gawin diyan? Ang gaya ng naisin ng mga nagpupunta ng Senado, Mayor, yung bang makompleto daw nila yung 2 cycle. Yung bang after na twice ma-re-elect. Ayun, kumbaga parang ito kasi yung kumbaga yun yung ultimate pangdulo na ng kanilang political career, yung last 12 magiging kompletong 24 years na senador at yun ang kanilang naisin na sabi naman yung ating mga pagkikipagkwentuhan sa kanya nito mga nakalipas marami pa daw siyang maiko-contribute dahil in fairness dito hindi ito pala absent Mayor, hindi gano'n pa na mas marami yung inabsent kaysa hindi pinasok Okay, so naputol na. Anyamot tan. Ay, akala ko naputol ka na. Andiyan ka ba Raymond? Maganda po. Yes, Mayor. Ayan, putol-putol ka. So, anyway, good luck kay Senator. Paano yung Batang Quiapo? Iwanan na niya. Siguro magbabakasyon muna siya, Mayor, kapag simula na ng ipagbawal yung kanilang paglalabas-labas sa television dahil yun ay prohibition naman ng batas. Mako-concentrate na siya sa kanyang pangangampanya, Mayor, at Nicole. Panggitin ko din lang, Mayor, dahil mamayang hapon naman, meron ding pagtitipon yung natitira pang miyembro ng PDP Laban. Itong ipinalabas ng invitasyon ni Oming Manglangit. Pimentel Nene faction yan, hindi Duterte faction. Oo, nakita ko itong larawan, Mayor. Dalawa na lang yun nandito si Senator Coco Pimentel at Senador Manny Pacquiao. Manny Pacquiao? PDP laban ba si Manny Pacquiao? Sabi niya, PDP pa rin siya. Okay. Bagamat meron din siyang sariling partido yan na itinayo dati para doon sa mamayang alas 2 yan hanggang 2 to 4 p.m. Akala ko Musipol Roland Paulino ang partido ni Senator Manny Pacquiao mamamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino ML. Okay, proceed, Raymond. Pwede rin. Pero yan, kaya may invitation sila itong grupo ni Senador sa office ni Senator Aquilino Coco Pimentel III sa Celebrity Sports Club sa Quezon City mamayang hapon. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Advance. Sandali lamang kulot at ito muna, report mula sa Congress naman. Kaya mga ng Milky, ano ang latest sa Kamara? 2 bagong witness ipipresenta sa ikapitong hearing ngayon. Ikapito na palalakay ng Quadcom. Dating PNP Chief Acorda haharap. Miss Milky, si Congressman Pulong Duterte ba ngayon din haharap? RH12 Miss Milky Regunan. Miss Milky. Ma'am Nicole at Lakay, may 2 bagong testigo na ihaharap sa ikapitong hearing ngayon ng Quad Committee at sa sentro ang pagdinig sa extrajudicial killings. Sa impormasyon, inimbitahan ng komite si dating PNP Chief General Benjamin Acorda. Sa nagdaang hearing ng Senado, pinakita ang mga retrato ni Acorda kasama ang nadakip na si Tony Yang.
Ojian Sing Yang. Siyang ang nakatatan ng kapatid ni Michael Yang, dating Duterte Presidential Advisor. Sa impormasyon, ang litrato ni Acorda, kasama siyang ay kuha ng siya pa ang hepe ng Northern Mindanao, kung saan saklaw ang Cagayan de Oro na karamihan matatagpuan ang mga negosyo ni Yang. Si Michael Yang naman ay mayroon ng warrant of arrest na pinalabas ng Kamara sa pamagitan ng House Committee on Dangerous Drugs dahil sangkot sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng droga na nasabat sa Mexico, Pampanga. Kung matutuloy, Nicole, yung tanong mo, ngayon ang nakatakdang humarap si Davao City Representative Paulo Duterte kasama sa mga magtatanong sa mga resource person dahil nadadawit ang kanyang ama sa isyu nga ng EJK at maging ang illegal drugs. So ang tanong ni Nicole Lakay kung dadalo si Davao City Representative Paulo Duterte ay hintayin natin maya-maya ng konti sa pagpapatuloy na o pagsisimula ng pagdinig ng Quadcom Committee dahil ang sabi nga ni Congressman Robert Ace Barbers na siyang pinaka-chairman ng Quadcom. Lahat naman na mga mamabatas ay welcome na umupo at magtanong sa mga resource person at lumiham na itong si Congressman Paulo Duterte noong mga nakalipas na pagdinig at siya ay sinasabi na dadalo ngayong araw sa hearing ng Quadcom. Ako si Milky, nagulat para sa... Yes, si General Benji Acorda ngayon din harap sa Kongreso? Ngayon Lakay, base sa aking impormasyon, ngayon siya haharap kasi pinakita yung kanya mga litrato Lakay, di ba? Sa Senate hearing, kasama itong si Tony Yang at ngayon ay paharapin siya dito sa Quadcom. At saka Miss Milky, hindi ba ito maghahalo-halo? Kasi nung nakaraan ang topic Pogo pero naumpisahan sa drugs. Ngayon baka magkaroon din ng Pogo halo tapos meron ding extrajudicial killings. Okay, sige, abangan natin. Ang ngayon Lakay at Nicole, puro EJK lang ang topic. So walang Pogo. Yun ang sabi ng komite yung Quadcom. So parang hindi masyadong magulo yung gagawin pag-ibig. Sa sentro lamang. Sa sentro lamang Lakay at Nicole sa EJK. Ako si Milky Rigunahan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunahan. Good morning Noble Kong Sec Dong Mendoza. Ayan, good morning. Kuyang Robin Go. Ayan, Freddy Martinez sa Tumawini Lads. At bati mo natin happy birthday si Ateng May Villacorta. Aba, dating girlfriend ni Kuyang Virgo Villacorta. Aba, Colonel Jerome Tagoy Santiago ng PMA Class 97. Happy birthday. At si Colonel Michael Lugto ng PMA Class 1998. Aba, binabati na ating military attaché sa Spain. Colonel Joseph Dator ng Hiram Lodge 88. At happy birthday din kay Beverly Ana Masangkay Ferrer mula kay Junior Warden Kuyang Papa Rolly. At happy birthday pa kay Kuyang Ben Alegre, Kuyang Joe Balmores at Kuyang Dr. Bonglero ayan, ng Biluna. At Kuyang Renato de la Peña at Ray Piñesa. Happy birthday din kay Lola Socorro Villamayor, 87 years old ngayon ng Angono Rizal, mula kay Cesar Bautista. At happy birthday din kay CEO ito President CEO ng More Power dyan sa Iloilo. Ayan, Mr. Ruel Castro mula kay Buddy Vargas. Damdamin Bayan. At pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause. Ayan, yung mga mahilig mag-bingo dyan ay Mrs. Cabrera, Mr. Cabrera sa Kainta. Ayan, kumusta po ang bingo natin? Upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaang lokal na balak magsagawa ng fundraising activities. Ba, maganda ito Ayon kay PAGCOR Bingo Department. Ba, may Bingo Department na pala sa PAGCOR. Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprubahan na kamakailan na ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ng PAGCOR. Aba, dapat Chairman Altenco, dagdagan mo na 1 milyon. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin.
At ayon pa kay Madam Maria Teresa Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga community at samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag ka sa makabuluhang mga gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program fundraising, tumawag lamang kay Josie Donna sa 0917-8430-970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-3206-211. Damdamin Bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras. Nicole. Merry Christmas, Lakay. Ayan, ilang days uli? 89 days? 89 days na lang, Lakay. Aba, sabi ng aking classmate, ha? Si Saturnino Nonong Barquez, abay classmate, ha? Pakibati naman ang grupo namin mga bikers sa Vermosa Cool Guys, Bikers of Cavite. Ba, cool guys, ha? Malamig ang ulo ko yung Jojo Atienza. Ayan, happy birthday daw kay Kuyang General Sani Rason. O yung mga brethren, ha? Yung mga hindi makasama sa Golf for a Cause ni Senator General Sani Rason. Sabi ni General Alex Go, ayan, pwede kayong humabol sa kanilang fellowship dyan sa Camp Aguinaldo Golf Club. Damdamin Bayan. At nasa ating teka muna, maraming salamat nga pala kay Colonel Choi Merioles, ha? Abay, na-assign kasi ito Miss Nicole dyan sa Mindanao. Mas mahaba pala yung pasisinain ngayon ng Pangulong Marcos na tulay. Yung Pangil Bridge 3.2 kilometers. Samantalang yung San Juanico Bridge ay 2.16 kilometers lang. Wow! Abay, halos 1 kilometro ang mas haba nung Pangil Bridge doon sa Misamis Province. Damdamin Bayan. Nasa ating linya, Sister Nicole, alam mo biglang natabunan yung issue ng mga mainit ng ulo dyan sa Senado, ha? Yung issue kay Senator Alan Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Ayan, at yung nangyaring agawan ng mikropono sa Kongreso. At yung tulakan din, ayan, away din sa Manila City Hall dahil sa issue rin ng budget, ha? At speaking of budget, ayan, nagkaroon din ng issue dyan sa Kamara de Representantes at dito nga ay nagkaagawan ng mikropono, Sister Nicole. Ngayon ano bang problema sa budget ng Department of Health? At ito ay kinu-question noon ni Congressman Wilbert Lee ng Agri Party List. Nasa ating linya ang Deputy Majority Leader, dating Health Secretary, Congresswoman, Iloilo Representative Janet Garin. Congresswoman Janet Garin, maganda umaga po, Ma'am Congresswoman. Morning po. Good morning, magandang umaga rin at magandang umaga sa inyong mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Ayan, lambing naman, Ilongga talaga. Ayan. Anyway, Congresswoman, Ma'am, ayan, ano po ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng mainitang debate rin? Nasabay ko dun sa init ng ulo ni Senator Alan Peter at saka Mig Subiri, ha? Mainit din sa Kongreso. Ano ba naging issue? Ano bang kinukasyon nito si Congressman Wilbert Lee dito sa budget ng Department of Health, Congresswoman? Tama naman yung advocacy niya kasi nga ang pini-question niya na bakit malaki pa rin ang out-of-pocket expenditure kapag tayo ay nagkakasakit, no? Kasi although in-explain nga namin sa kanya na dati-rati ang out-of-pocket expenditure ay nasa 60 to 70%. Pero ngayon, nasa 45 to 50%. Mataas pa rin yan. Ang kagustuhan niya, dapat kapag nagkakasakit ang Pilipino, ay walang out-of-pocket or walang sariling pera na ginagastos. Tama naman yun. Kaya lang, syempre, hindi naman siya pwedeng ma-implement na agad-agad. Kasi may proseso naman talaga yan. At lahat tayo gustong walang gastusin sa kalusugan. But the reality is, may pondo ang DOH, patuloy yan, pero hindi niya kayang punuan, no, ang lahat ng gastusin sa kalusugan. Maraming
reforms pa ang kailangan. Kaya pinagbigyan natin siya ng medyo mahaba-haba ring panahon. Pero dumating kasi sa panahon na time is up kasi kailangan na naming tapusin ang debate sa plenaryo kasi last day of session. Kung papayagan natin siyang patuloy na magsalita ay hindi matatapos ang budget at hindi naman pwedeng iwanan ang DOH at hindi siya isama doon sa General Appropriations Act of 2025 kasi talagang lahat natapos na, lahat napasa na. Yung DOH na lang yung pabalik-balik at kawawa nga sila kasi puyat ng puyat. So, yun nga. So, paano pwedeng balikan? Hindi na pwedeng balikan, Congresswoman Janet Garin, ma'am, yung issue ng libreng gamot. Actually, yan nga inaasahan na ating mga kabayan nung ipasa po yung Universal Health Law, di ba? Na ang author dyan sa Senado ay si Senator J.B. Ejercito. Hindi ba yan ang purpose niyan, Congresswoman? Ba't hindi pa, kulang ba tayo ng pondo o ano ang problema doon? Ang problema kasi sa Universal Healthcare Law, nagkaroon ng dalawang killer provision. Unang-una, nakasaad doon sa batas na ang Universal Healthcare Law ay major priority, ang major implementer ay PhilHealth. Ayun. So napakahirap nun. Kasi insurance ang PhilHealth, dapat ang major implementer ay DOH. At paulit-ulit namin yung sinabi nung dati, kaya lang nung kapanahonan na yun, yung chairman ng health sa Kongreso at yung chairman ng health naman sa Senado ay tila hindi nila tinanggap. Nang sabihin na natin, may mga nagsusul na from DOH ipinalipat sa PhilHealth. So andun yung problema kasi ang PhilHealth insurance yan eh. Hindi natin pwedeng basta-basta galawin ang pera ng pangalawa. Nakasaad doon sa Universal Healthcare Law na walang gamot, bakuna or medical device ang gagamitin na hindi 100% safe. Nakalagay pa doon, no medicine, vaccine, or health commodity shall be used that will pose any harm to the people. Ang problema kasi wala naman tayong gamot na walang side effect. Yung tinitingnan kasi dyan yung balance, yung pros and cons. Kunyari, yung gamot mo sa chemotherapy, natural na nagsusuka ka, pero tinitingnan mo naman, ito ay minor, ikumpara naman doon sa magagamot ang cancer mo. Pero doon sa batas, inilagay na lahat bawal basta may side effect. In other words, this is a killer provision na insert ito ng mga nagkukunyaring health advocate, pero ang layunin nila ay patayin kalaban nila ang pharmaceutical, sabihin na natin ganyan. Pero ganyan ang mundo talagang may gamot hindi naman tayo pwede dahon-dahon lang at hampas-hampas lang. Ma'am, isa pa, ayan, napag-usapan natin yung budget, yung pondo, na napunta sa PhilHealth o isinasangkala ng PhilHealth. Di ba may doon sa panukala, doon sa batas, pwede rin kumuha ng pondo sa PAGCOR at di ko alam kung kasama ang PCSO, Congresswoman Garin, ma'am. Yes, kasama. Actually, kapag usapin ng kalusugan, ang sources dyan ay PhilHealth, PAGCOR, PCSO, at yung malaki ngayon, yung Medical Assistance Program ng Department of Health. Yung kapanahunan kung ako'y Secretary of Health, ako kasi ang naging author dito, Medical Assistance Program. Bakit? Nakita nga natin na ang kaya ng insurance ay portion lang. So kapag nabawas ng insurance, nabawas ng PhilHealth, etong Medical Assistance Program, ngayon ang bagong pangalan niya ay MAIFI. Yun yung pangtustos, no? Labas pa dyan yung PAGCOR, PCSO. Subalit, ang problema nga nung nakaraang budget hearing, in-address naman yon. Pero may mga gusto pa si Congressman Lina, tuloy-tuloy na diskusyon, kaya lang 3 araw na pong pabalik-balik yung UH at magtatapos na. So, nagkakaintindihan naman kami, gusto niya pang magsalita. Kami naman, we are bound, we are time bound. Kasi kung hindi tapusin ang budget, paano namin matransmit sa Senado? Ay yung Senado, kailangan niya rin tapusin mid-October. Kasi nga, mag-break na yung lahat dahil nga election season na. Congresswoman Garin, sa palagay niyo po ba pagdating sa Senado, mapag-uusapan tong issue sa PhilHealth?
I think so. Kasi talaga naman open i-discuss yun. At maganda nang mapag-usapan rin yan. Kasi, okay, may mga ibang sasabi na dapat hindi pinabalik ang pondo ng PhilHealth. Pero meron din naman tayong hindi nakikita. Kasi nung kapanahonan ko rin, yun ang nagiging problema namin. Hihingi ng subsidy or hihingi ng premium, hindi pala subsidy, premium enrollment sa national government. Sabihin natin, yung national government magbibigay ng pambayad ng insurance sa 10 milyong Pilipino. Ang problema dito sa PhilHealth, yung na-produce nila na pangalan ay sabihin natin 6 na milyon lang. Bakit? Yung iba namatay na. Yung iba enrolled pala privately. Yung iba double or triple entry. Yung iba non-existent na kasi nag-computerization na tayo. So yung mga nabayaran, nag-allocate ng premium, naglipat ng pera sa PhilHealth para pambayad sa premium, kung walang actual people, walang tao, na parang sino ang ini-enroll mo? Si Juan de la Cruz. Kung in-enroll mo si Juana de la Cruz at non-existent person yun, di syempre ibabalik mo sa national government ang premium para sa non-existent person. Yun talaga ang tinitingnan. Yun ang dapat na nangyayari. Ayan. Ma'am, budget ng Department of Health ang naging talakayan sa inyong pagdinig the other day. So, may mga nagsasabi po na wala pa rin daw bakuna ang para sa tuberculosis at dengue. Ayan. Ano pa ang nangyari, Congresswoman Janet Garin? Well, yung sa tuberculosis, no, sa TB, ano naman kasi yan it's a regular budget ng DOH. Ay, may pondo yan, no? Meron niyang kaakibat na allocation. Ang nagiging problema, syempre, sa liderato ng DOH, dapat yung observance ng sense of urgency. Kaya nga, nung kapanahonan ko, nung pinakita nga namin na marami mga nade-delay sa procurement at sa lahat, pinagbawal muna ang mga biyahe, ang mga labas-labas kapag hindi pa natatapos ang trabaho. So budget is not a problem. Andun yung budget. Ang problema lang talaga, yung parang walang sense of urgency minsan sa procurement at bawal yan. Kasi may timing ng pagbakuna kagaya kaya nga po. Katulad si Alice Goo, muntik lang magkaroon ng tuberculosis. May spot. Oo. At saka yung dengue, Congresswoman Green, mukhang nagkapobia na yata dahil sa dengue-baxia. Ano na nangyari? Hindi na ba tayo nagkaroon ng bakuna para sa dengue? Well, ang totoo niyan, the DOH should address the elephants in the room. Kasi ang kaming mga doktor at yung mga eksperto natin sa bakuna, alam naman natin fake news ang nangyaring pag-demonize doon sa dengue vaccine. Unang-una, peke yung autopsy report. Pangalawa, yung mga nagkunyaring eksperto pagdating sa korte ay hindi na nagpakita, no? Kasi alam naman nilang hindi totoo yung mga alegasyon ng patay-patay. Pero ito ay nag-create na ng fear sa mga tao. At dahil nga kapag nagsasalita naman ng totoo yung mga doktor, kagaya sila Dr. Reylo, yung mga eksperto, kakasuhan ng Public Attorney's Office at kakasuhan ni RFE. So, ang nangyayari, tumatahimik lahat. Ang problema doon, patuloy na dumarami ang namamatay sa dengue at ngayon nga, meron pang ika-5 strain na. So, ibig sabihin nun, patuloy na nag-mutate yung dengue at ang problema, wala siyang gamot. So, nasa sitwasyon tayo na yung ibang bansa ay may bakuna na, tayo naman ay balik pa rin tayo sa paglilinis na epektibo naman pero hindi gaanong malaking epekto kasi ang hirap-hirap talaga ubusin lahat ng lamok sa Pilipinas. Opo. Pero ano ba yung latest sa desisyon ng Korte sa Congresswoman Garin, ma'am? The other day, ang Court of Appeals ay nireject ang motion for reconsideration ng Sanofi kaugnay sa dengue-baxia vaccine. Kasi inamin daw po ng Sanofi noong 2017 na ang dengue-baxia ay nagdudul po ng risk sa mga taong hindi naman infected ng virus. Well, unang-una linawin natin yun. Hindi ako masyadong involved doon sa Court of Appeals na issue kasi yan nag-spin nung Sanofi Pasteur nung kumpanya nila.
ang pagkaintindi lang namin noon is idinulog nila sa Court of Appeals yung pagtanggal ng lisensya. No? Kasi sa pagkakaintindi namin, nung tinanggal ang lisensya, very clear naman ang sinabi ni Secretary Domingo at ni Secretary Duque at ni Director General Domingo na ang pagtanggal ng lisensya ng Dengvaxia, ng Sanofi Pasteur, ay walang kinalaman sa safety. Kung hindi, merong dokumento or papel na pinapasubmit sa kanila, but they refuse to submit. Ang pagkaintindi naman namin, nagbibigay ng papel si Sanofi Pasteur dati kay DG Sharade Puno, pero hindi naman nila naintindihan, palaging nawawala yung papel na yon. So, para kumbaga, hindi sa safety and efficacy yung usapan. Ang pagkaintindi ko naman, dininay ng Court of Appeals yung request ng Sanofi Pasteur kasi moot and academic na dahil ang pinag-uusapan yata doon yung CPR, yung Certificate of Product Registration. Usually, ang CPR 5 years lang yan. So, ang pag-deny is not based on the merit, but based on the fact that there's nothing to talk about anymore. Linawin ko lang ng konti, pasensya lang. Bilisan ko lang. Yung kasing ginawa ng Sanofi na declaration, naputol kasi yon dahil nga sinakyan ng mga anti-vaccine. Ang totoo nilang deklarasyon, which malamang negosyo rin ang hinahabol nila, ang kanila kasing announcement ay epektibo ang bakuna sa lahat sa loob ng 3 taon. However, pagkatapos ng 3 taon, yung mga hindi pa nagka-dengue ay bababa ang bisa. At may dugtong doon. Kaya meron silang bagong test kit na binibenta. Nako. Totoo doon. No? In-announce nila, kapag ikaw ay nabakunahan, after 2.5 years, magpapatest ka. Pag the testing at nakitang hindi ka pa nagka-dengue, ano ang gagawin doon? Magbo-booster dose ka. Ayan. Yun ang medical explanation. Subalit, natabunan na kaya minsan kawawa rin ang ating kalusugan, kawawa rin yung ating mga doktor kasi meron tayong, alam mo naman, ang pharma industry, negosyo din ang hinahabol nila, kaya ganyan. Okay, pero dapat din tignan yung safety. Anyway, Congresswoman, ganun, isa na lang po, bilang Deputy Majority Leader, bakit nyo na po tinanggalan ng chairmanship si Congressman Marcoleta? Dahil ba ipinagtanggol daw niya si Vice President Sara? Ay, hindi po ako involved sa pagtanggal at hindi ko alam kung ano ang naging usapan nila. Ang pagkaintindi ko parang sa commissioner na appointment ko. Si Kong Marcoleta naman matalik kong kaibigan. In fact, kumpare ko yan. Opo, pero ma'am, nagkausap po ba kayo? Kami hindi po, no? Kasi hindi po ako part ng commissioner appointment. Hindi rin po ako part ng Serato. Kasi hindi man lang daw siya tinawagan, hindi man lang siya tinext. Hindi daw siya na-inform. Okay. Ayan. Ang nangyayari kasi niyan, per committee niyan. So, example, commission. Sorry ha, yung kay Congressman Marcoleta pala, dahil party list siya, meron silang association sa mga party list congressmen. Parang kumbaga, among them, nag-uusap-usap sila kung sino yung magpapalitan. Parang kunyari, sa Nationalista Party, nagpalit si Congressman Tupas at si Congressman Biron, na tinanggal si Biron from commission on appointment, pumasok si Congressman Tupas to the commission on appointments kasi party-based yan So, kanya-kanyang partido yan. No? So, sa kanila naman, sa mga party list, sila nag-uusap niyan. May nagpapalitan or merong, yung iba nag-sharing. Maybe in case merong mga stand or party stand yung party list, pagkatapos, kung hindi nasunod, tinatanggal ka ng iyong grupo. Kasi ang position mo emanates from your representing that group. And in this case, yung kay Kong Marcoleta is the Party Association. Okay. Congresswoman Janet Garin, ma'am, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. God bless. Thank you po. Mahabigan Deputy Majority Leader, Congresswoman Janet Garin ng Iloilo. Daming Bayan. Oy, happy birthday din kay Dr. Roel Aguila ng UP Diliman, Quezon City. Aba, wala pa tayong pa-emperador dyan. Ha? Samantala, meron tayong flash report. Flash report. Flash report.
Hala, Sister Nicole, lumaki yung sunog sa Caloocan. Nasa third alarm na. Kumalat na ba ito ng todo? Edwin Duque, please come in. Edwin. Mayor, nasa barangay 120 tayo. Dito ko mismo sa tapat itong nagliliyab na nagpuputukan na sa lakas tayo dyan. Pumutok na naman. Sunod-sunod yung mga pumuputok na mga gasol, Mayor. Dahil sa lakas itong sunog na nagaganap ngayon dito sa barangay 120 sa Caloocan. Itong nasusunog, ito yung pinaka-light materials na sinasabi nilang squatter dito sa pagitan ng Quezon City at Caloocan. Ito yung paano nito, yung pinaka-creek. Ito yung natutupok ngayon na nabigla yung ating mga kababayan dahil sa kalagitnaan ng sila ay kumakain, iba nasa mga para ng mga anak, nagtakbuhan dito para sagitin ba yung gamit na problema. Mahirapan na nga pumasok. No? Initially, nasa 20 kabayan na raw yung nasusunog ayon sa kagawad nating nakausap ay hindi pa kasama yung sa likuran at patungo pa rin doon sa may bahagi ng barangay. Dahil sa ngayon, Mayor, napakalakas ng apoy, napakalakas ng usok, mahirapan pumasok ating Bureau of Protection dahil sunod-sunod yung pumuputok ang mga gasol sa loob ng kanilang mga tahanan. Mamaya babalik tayo. Ipapunit tayo itong sunog mula rito sa barangay 120 sa Caloocan at dito kinagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Salamat Edwin Duque. Kaya mga kuya mga misis, ingat-ingat po tayo ha. Grabe ha. Araw-araw na lang may sunog pa ha. Ayan. Pero sandali lamang Edniel, standby Miss Nicole Lopez. Abay, bati mo natin ng happy birthday itong kababata ni Manong Johnny ha. Ayan. Happy birthday kay Lola Teresita Torres Parroco. Aba, na isi-celebrate ang kanyang 97th birthday bukas. Tignan mo nga naman ha. Ba't ba makarami ng mga listeners natin dito sa Damdamin Bayan, Sister Nicola? Mga super senior. Ay mga lola, good morning. Happy birthday, Lola Teresita Torres Parroco ha. Abay, sabi ni Jomay Parroco, sagot na rin niya ng Emperador Coffee Brandy. Ayan. At pakanton bukas dyan sa Bacolod. At standby sa ating your business is our business. Aba, ekonomiya ng bansa posibleng mabagal ang paglago dahil sa mahinang remittances at mga exports. Humina ba ang remittances ng ating mga OFW? Ang dami-dami natin mga OFW. Standby sa ating your business is our business. Damdamin Bayan. Oras, Sister Nicole. Oras lakay 6 na minuto bago mag alas 10 ng umaga. Alaksan FR. Ay, good morning paring Mike Lee, Mr. Cesar ng Toyota Alabang. Aba, happy 37th anniversary sa Toyota Alabang bukas. At ayan, marami nag-aabang kay General Benji Acorda. Ayan, sabi naman niya, malinis sa aking konsensya. Hindi ako natakot humarap sa mga pagdinig sa Senado at Kongreso. Samantala, narito muna ang report, Sister Nicole, mula kay Edniel. Good news ba sa mga teachers yan? Ito, lakay. DepEd dinoble ang vacation service credits ng mga guro. Ginawa ng 30 araw. Aba! RH52, Edniel Parosa. Edniel. Tama lakay at Sister Nicole, magandang balita sa mga kaguruan dahil inanunsyo ngayong umaga lamang ng Kagawaran sa Edukasyon, doble na ang Vacation Service Credits o VSCs ang mga teachers sa buong taon. Mula sa 15 araw, gagawin ng 30 days ang VSCs na maaaring gamitin ng teachers para ma-offset yung kanilang mga pag-absent dahil sa sakit at emergency kahit may school day o para makarecover sa kaltas sa sahod kapag panahon naman ng bakasyon o walang school year. Batay sa DepEd Order No. 13, Series of 2024 na pirmado na Secretary Sani Angara, kasama na sa leave credits itong mga gurong na hindi bababa sa 1 taon ng serbisyo, magiging mga bagong hire na teacher sa loob ng unang 4 na buwan ng school year. Maliban sa karagdagang vacation service credit, binago na rin ni Angara ang kalkulasyon ng dagdag na VSC. Depende sa overtime ng mga teacher. Bawat oras ng extra trabaho o overtime sa isang school day, halimbawa, meron silang dagdag na 1.25 hours na credit, habang 1.5 hours naman kapag holiday gaya ng Pasko. Kada aplikasyon ng VSC,
dapat itong aprubahan ng Schools Division Superintendent. Ibinida ng DepEd itong refleksyon na ito. Nakagustuhan umano ng ahensyang masukulyan ng dagdag na trabaho ng mga guro na nag-iimplementa ngayon ng bagong matatag curriculum. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa, at happy birthday din kay Maria Guadalupe ay uping. Happy birthday. Binabati ka ni Doc Mercy. Your business is our business. Aba, babagal daw po ang paglago ng ating ekonomiya dahil sa mahinang remittances. Baka naman tataas si Sir Nicole dahil magpapasko na, dadami ang mga remittances. Pero lakay ano lang naman yan eh. Forecast pa lang forecast, naman. Ayan. Sana maring forecast yan. Siyempre, kailangan optimistic tayo. Nato ang report ng aking parte. O nga pala, para sa mga nagtatanong po mahabigan, bakit daw wala si Sister L? Ayan, muli po ipinapaalam sa mga kaibigan, kakilala at taga-subaybay din ni Sister L. Ellen Apit, pumanaw po kasi yung kanyang buting ina, si Aling Yolanda Apit, at siya po ay umuwi sa probinsya at nakaburol ang kanyang buting ina sa kanilang probinsya doon sa Albay. Ayan, so muli mula sa MBC at nagpaabot tayo ng pakiramay, our condolences kay Sister L at sa kanyang pamilya. Your business is our business. Sister Mrs. Nicole Lopez Puyawan, please come in. Bagaman inaasahang babagal ang inflation o galaw sa presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan, posibleng maging mabagal pa rin ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa think tank na Capital Economics, posibleng lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 5.1%, mababa sa target ng gobyerno sa pagitan ng 6 to 7%. Paliwanag ng Capital Economics, tila mag-aambag dito ang mahigpit na fiscal policy ng bansa at mahinang pasok ng remittances sa Pilipinas. Dagdag pa nga nito, posible manatiling mahina ang ekonomiya ng bansa sa mga susunod na quarter, gawa ng sinabi nitong mahigpit na fiscal policy. Sa pagtaya ng Capital Economics, posibleng lumago ang ekonomiya ng bansa sa 2025 sa 5.5%, pababa pa rin sa 6 to 7% na target ng Administrasyong Marcos. Gayunpaman, sinabi ng think tank na ang mababang interest rates at mababang inflation ang makasusuporta sa consumption ng publiko. Itong ikalawang quarter, lumago ang ekonomiya ng bansa sa 6.3%, mas mabilis naman kumpara sa 4.3% na expansion sa kaparehong quarter noong 2023 at sa 5.8% na growth rate sa unang quarter. Dagdag pa ng Capital Economics, makakaapekto rin sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ang lumalalang relasyon nito sa China, bukod sa mahinang remittances at mababang demand sa mga export. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 96 centavos kada US dollar, habang naitala sa $71.60 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Mrs. Nicole. Oy, tika muna, baka magtampo yung aking mga classmates. Di ko pa nababati. Happy birthday, Architect Rolanda Polende, classmate, ha? At ganoon din si Mercedes Kibuyan. At Tessie, teka, sinong Tessie ito, Eva, ha? Si Tessie Abruhena o si Tessie Ranyada? Ayan, dalawa ang Tessie classmate namin, ha? Sige, para walang magtatanong, batiin ko na silang dalawa, ha? Happy birthday din na classmate Tessie Ranyada at Tessie Abruhena. Architect Roland, alaba tayo dyan. At yan ang kabuhan nating palatuntunang, naalala ko to, classmate ko, ha? Naalala ko to yung aking mga kababayan sa Hawaii, Sister Nicole, ha? Ayan, pinatatawagan uli si Ronald Lim. Ayan, Mr. Ronald Lim, akala mo, nakalimutan namin, ha? President CEO ng
President, CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated. Yung may-ari ng Lancaster Hotel dyan sa Show Boulevard. Tagal na yan, lakay Abay, September 17, 2007 pa sila nagpirmahan ng kontrata. Yung condominium na ipapatayo sana dyan sa may Mandaluyong. Lakay, tagal na niyang issue 17 years. Hindi pa na itatayo. Ay, grabe. Fully paid na, ha? Ayaw isoli yung kanilang pera. Alang niya itong si Ronald Limoon. Bayan. Ano ba nangyari sa kaso nito, ha? Ayan, para po sa mga nakilala kay Mr. Ronald Lim, pakisabihin po sa kanya, baka makonsensya siya, ha? Doon sa mahabay namin taga-Pinili, Ilocos Norte na niloko niya. Pumunta pa doon sa Honolulu, Hawaii. Mag-invest daw pero gun in thin air yung kanilang pera. At yan, ating palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, ito po si Nicole Lopez Poyawan. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Thank God it's Friday. Christmas. Yes, it's finally